Ayun, magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa isa namang live na episode for tonight's Your Next Breakthrough. I am your host, David Esacola. And for tonight po, itatakal po natin ang single moms, solo flight amid turbulent wind. So since nasa buwan pa naman tayo ng celebration para sa ating mga minamahal na ina, ito ang ating topic. So we will tackle po reasons that led to being single moms. Struggles na na-experience nila and yung mga challenges na na-overcome nila. And then, how their struggles o yung mga circumstances nila nakapagdala sa kanila closer to God. At nagamit sila ni God sa mga ministry. So, syempre po, joining us, ang ating mga single mom, ang ating kapatid na predikadora Jane Therese Custorio. Siya po ang ating Pangulo ng PNP at ng misyon dito po sa DCF. PNP team, okay. At ang ating predikadora Rhea Sanchez na may pulang-pulang lipstick. Siya po ang ating Emeritus Coordinator ng UAECF. At siya rin po ang overseer sa bawat kapisanan sa DCF. At siya rin po siyang J-Group leader. So magandang gabi po sa inyong dalawa, mga minamahal naming kapatid. Correction dun, Dave. Correction dun, ha? Hindi ako pangulo ng PNP, ha? Di gawin na natin pangulo. Si Richard. Pangulo ng mission. Mission, Tinatanong mo ako, Ah, pangulo ng mission, tapos, predikadora ng, sorry. ng PNP. Predikadora sa PNP. Hindi ako pangulo, baka, I sit corrected. magagalit sa akin. Okay, sige po. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang Good gabi. evening. Ngayon, salamat sa pagpapaunlak. Ay, at sa paglalagay ng lipstick natin dyan. Thanks to Risha. Ayun, syempre bago natin umpisahan ang ating talakayan, Yes. isa munang background. Umpisa natin siguro kay Ate Rhea. Anong Ayan. background? Kamusta yung iyong kadalagahan bago ka naging single mom? Kamusta ba si Ate Rhea noon? Noon, nung let's say Bago ka naging syempre. Bago naging mother. Yeah, ganun. Medyo matagal-tagal na isipin ko muna. Bago ako naging, syempre, nung kabataan, maliit pa nga ako. Bata pa, church goer na talaga kapag simula sa lola, simba na. So hanggang magdalaga, hanggang mag-teenager. So it times na one na mag-college, doon na yun to, nag-Maynila na. So medyo bihira na tuwing semester break ka lang uuwi sa Mindoro. Pero nag-church sa Santa Mesa. So talaga tubong Mindoro and then school sa Santa nag-school. Mesa. Nag-school. So, nung panahon na kabataan, ano pa ako, yung tawag dito? Wild. Free Hindi spirited. wild. Pero, ko, sa simbahan, nag-active, okay. naging rin ako nung DBBS, nag-teacher, yung mga ganon. But that time comes na, nung mag-college ako, doon medyo, parang ika nga kung sa Bible may prodigal son, prodigal daughter, nagkaroon siguro yun doon. So time naging lahat ng uri na naranasan mo na nung nasa church ka, siyempre maraming bawal, di ba? O nung lumabas ka parang lahat na experience mo. I'm free. So I'm free. So ayun, dumating yung times na doon na nag-start na naging mother ako 20 years old. Sige, babalikan ka dyan Yes, mamaya. yun na. After Si Ate Jane naman. Kamusta ang isang Paano nagsimula ang lahat? Bali nung 31 years old ako, parang nag-decide na ako na parang mag-single na lang. Kasi syempre 31 ka na, 'di ba? Usually mahirap nang mag-conceive pag mga ganung edad. So kapag lampas ka na ng kalendaryo, talagang ka na sa sarili mo na hanggang dito na lang, ganun. So, pumunta ako ng Dubai year 2011. And then siyempre work, and then tapos dito ko na-meet yung father ng daughter ko. Ayan. So, and then nag-conceive ako, and then bumalik ako ng Pinas, then bumalik ulit. So, wala akong church na ina-attend that time. Kasi naghahanap nga ako ng church, and then talagang super walang simba. Kasi nga,
ano pa ako, nag-check pa ako kung saan ako pwedeng mag-fellowship na church, pero wala talaga akong, alam mo yun, hindi naman siya feeling, what I mean is, di ba pag titinan mo may church, meron kang mga kino-consider, tapos hindi mo siya nakita dun sa church na yun. So, for 1 year siya pinagliwaliw, parang lost ka, naghanap ka kung saan-saan ng company. Ayun, napariwara, and then walang proper guidance, kasi syempre freedom dito sa, although sa Manila naman ako for 5 years, that time kasi meron naman akong church na ina-attenan sa CCF, sa St. Francis Square. Tapos may D-group din ako sa Makati. So, nagsiserve kahit papano. Pero nung pumunta nga akong Dubai habang nagsisearch ng church, nahirapan ako, wala akong makita, and then, yun na nangyari. And then, 2012, pinanganak ko ang aking unika iha, and then bumalik din ako nung same year din. Sige. We will go back sa Yes, details na yan, ano po. Okay. Pero, kamusta ba yung kadalagahan niyo? Ano ba kayo? Sa church lang ba kayo talaga? O Si Ate Bot. kayo ba talagang gusto nyo malaya? Extrovert ba kayo? Mahilig ba kayong gumala? Paano? Ako kasi, pagka Sunday, hindi naman ako yung gala, yung sa barkada, tapos lalabas. Hindi. Kasi nung nag-aaral ako, meron best friend. Sa bahay din lang kami. Hindi ako yung tipong pupunta ka manonood ng sine or hindi. Basta... Dalagang Pilipina. Yeah. Oo. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Hindi ako yung barkada dito doon. Hindi. Ano lang kami. Minsan, ang kabarkada ko is Catholic. So, minsan nakakapunta ako sa kanila pag niyaya. Magpa-practice sa Waishishan. O, kung alam niyo, kung... Ano yun? Yung... Parang tungso yun. Hindi yung mga kumakanta rito na choir. Tawag sa Catholic Waishishan. So, doon, pag yung kaibigan ko, yung best friend ko, sa Eva, doon yun. Pupunta kami, and then, sa bahay, pagka aalis ako magpapaalam, sa bahay din lang nila. Hindi yung tipong manunod ng sine, pupunta kung saan-saan, nung high school. Hindi, ganun Strict ba ako. ang parents? Hindi naman. Hindi naman. Pero, pag pwede ako mag-sleep over na May pag kalaya. nagsabi, oo, nanay, doon lang kay Pinapayagan Eva. ka. Pinapayagan ako kasi alam niya, kilala niya. Pero pangilan ka sa magkakataon? Pang-apat. Pang-apat sa Oo. matatanda. Ay, sorry. Oo nga. Pang-apat sa matanda. Ang Ate Mila, ang kuya, ang Ate Lynn at ako. Tapos ang sumunod na sa akin is 7. Diba? Pang-apat Auntie pala, ako. Oo. Auntie lang kami. Ano yung family planning. Gusto ko yan. Si Ate Jane naman po. Ako nung, syempre nung high school, kasi si mama lang sa bahay. I mean, syempre yung papa ko nag-work din sa ibang, sa Manila siya nag-work. So, most of the time, si mama yung kasama namin sa bahay. And, naman, strict nung umpisa, strict siya, pero nung, syempre kabataan, di ba, masyadong mainit, gala dito, gala doon. Hanggang sa nakasanayan na niya na, kapag sinabi ko, malik na ako makaka-uwi. Minsan sinasabihan na lang ako na, diyan ka na matulog, delikado magbiyahe. Pero pinagkakatiwalaan ka naman. Pinagkakatiwalaan naman, tsaka kilala niya yung mga kaibigan ko, and then alam niya kung nasaan ako. So, nandun yung contact number ng kaibigan ko, or yung, kumbaga, alam niya kung nasaan ako. So, hindi naman siya nababother siya nung umpisa pa nung katagalan nung nakilala na niya yung, kasi teacher yung mama ko sa high school namin, sa school namin. So, alam niya kung sino-sino yung mga friends. So, hanggang sa establish na lang confident naman siya na kahit nagumala ko, wala akong kalokohang gagawin. Ikaw yung panganay pa sa inyo? Second. Pangalawa sa 4 magkakapatid. Ay, wow. Pangalawa sa pangalawa. So, meron na talaga kayong ever since pagkakakilanlan kay God? Ikaw, Tibot? Parehas naman, ba? Ako, nakilala ko si Lord, high school na. High school na? Yes. Pero Actually, first year before kayo naging single mom? Yes. So, meron na talaga? Meron na talaga. Ayun. So, ngayon, Yan. punta naman tayo sa... Pupunta saan na ba yan? Nung time, si Ate Bot muna kasi Matagal-tagal. matindi ang experience na ito, tsaka mahaba-haba ito eh. Si Ate Bot muna, yung time na ikaw ay nalaman mo na ikaw ay nagdadalang tao na. Okay. Ano yung pumapasok sa utak mo nun? Ganito, nag-aaral ako nun, di ba? Estudyante ka pa. Estudyante ako nun eh. Nasa college. College. Di ba? 20 Nasa years old. FEU, nag-aaral pa ako noon. So, ganito. Yun ang mga ama nung aking anak. Yun, nagtatrabaho na. Ewan ko, Mas matanda sa'yo? Oo.
kasi mas gusto ko yung matured sa akin. Akala ko yung matured sa akin is matured talaga. Yung pala matured lang sa edad. Tama ka naman, akala mo lang. Oo, akala. Oo. Yung pala, wag ka lagi magtitiwala sa akala. Talagang doon lagi ano. So yun, at that time, nalaman ko, buntis na. Finals namin yun. Hindi alam ng teacher ko, na prof ko, na ako'y buntis. Kaya nung accounting pa yun, no? Final, na sinabi ko sa kaklase ko, hindi ako makakapag-finals kasi nasa ospital ako. Bakit? Mga anak na ako. So, sinabi, tapos naggulat yung prof ko, ha? Buntis ba si Sanchez? Ay, kasi nasa unahon niya ako. Ay, uso pa nun yung naka-jeans ako. Ay, may jeans naman na may garter. Oh, tapos yung polong, yan, yung ganito, yung yung ganito, yung maluluwag na ganito, tapos na may pads pa, yun. So, hindi niya alam. Ay, nanganak na ako doon, and then, at that time, mag-isa lang ako noon. Taga lang. Yan ay yung time ng mga anak na alam ni parents. Nalaman nila nung buntis ako, ang kuya ko nagsabi sa kanila, ang sabi niya, ang tatay ko, syempre, nagpaputok daw ng bag doon. Celebration ba yan? Ay, hindi ko alam kung sasama na ng loob. Kaya lang sila, nung oras na yun, nanganak ako wala. Wala ni isa. Kumatok lang ako sa... So, sumatotal lang unang nakalam si kuya. Tama? Oh, yung kapatid ko, yung kuya ko, nasa Paano Manila nila kasama. sinabi mo ba? Hindi. Gusto ko, so yun nga, nagtanong na curious lang ako. Sige, Hindi go. naman, hindi sinabi. Tinanong lang, ang nagsabi, parang may nagsabi lang sa kanya. Tapos tinanong ako. Di ayun, kasama ko siya sa... Pero wala ka talagang pinagsabihan? Wala. Malihim na malaya. Okay. Malihim. Malihim. Hindi kasi kasama ko tinanong, tapos yun. Tapos nung sinabi sa tatay, kasi hindi nila alam kung paano sasabihin. Kasi lagi nilang sinasabi, ako daw yung favorite. Hindi ko alam kung bakit nila nasabi. Kaya... Kaya siguro nagpaputok nga ng barel. So, ayun. Nung malaman yun, May, June, July May ako nanganak, nagsiuwi naman ang kuya ko, may asawa siya, nagpunta sa Quezon. Mag-isa ako, mga anak na ako, kumatok lang ako sa kapitbahay para dalhin ako sa hospital, sa FEO, yun, doon ako nanganak, isa. And then, nung bumalik, yung tatay ko, nag-aaral pa ako noon. Nung bumalik, yung tatay may Hindi, pa rin barel. wala na. Tapos tinanong lang niya ako, kung gusto ko pang mabuhay. Mag-aral uli, pumasok. Okay. Kasi gusto niya kasi ako kasi accountancy siya. So parang gusto niya yung maging accountant din. Tapos ayun, tapos bumalik, din nag-aral pa rin ako. 1 year pa ako Kailangan ko pa 1 year para makagraduate. Favorite ka nga, tinanong ka. Hindi ka nagulpe. Hindi ako nagulpe. Ang nanay, syempre, ang nanay, ang ina lang, ang tatay ko kahit wala kang masasabi basta hindi siya nagsalita, wala akong narinig. Kahit pa nga kung ilan yung naging anak ko, wala akong marinig. Mamaya tayo din sa iba pa. Pero nung malaman ng tatay ko, tinanong ko si yung ama, kasi yung pinsan ko, kilala din naman, tinanong, gusto pa kasi sabi ko, wag. Kasi nung sabihin ko, kasi kung nung buntis ako, ayaw niya, ayaw kong ipilit ang sarili ko. Yung sabi ko, hindi ko ipipilit. Okay. Then ayaw mo nung malaman mo. Okay. Nag-ano siya. Pero nung nalaman mo buntis ka, anong sabi mo sa sarili mo, buntis ako? Anong mga tumatakbo sa utak mo? Gusto mo ba siyang mag-abort? Pumasok ba sa utak mo yung mga ganun? Ama nung bata, Gusto niya ipaapo. Ikaw? Siyempre hindi. Kasi Takot pa ako. Kahit pa ako naging Anong nasa isip mo nun? Napatanong ka ba kay God? Nataranta ka? Sabi ko, oh my God. Napagaling ako. Talaga ba? Diyos ko po. Kasi hindi mo alam Wala akong mapagsabihan. Sa totoo lang, wala akong, nung time na yun, mag-isa ko. Sabi ko, sarili ko lang. As in, sinarili ko, kahit sa nanay ko, hindi ko naman sabi. Kasi, sa kadamihan namin siguro, dahil parang ako mismo, yung sarili ko, marami pa akong maliliit na kapatid. In fairness, malakas ang loob mo. Oo. Ay talagang, Kailangan hindi. niya Wala. Kahit Saka wala malakas ka.
kumatok nga ako, manganganak ako kasi walang pera nun. Sabi ko, Ate Sol, ka munang bahala. SFE yung nagtatrabaho doon, din ako nanganak. Siya ang bahala. Ayos yun. Kasi wala akong hawak. Ang ano ko meron, gamit ng baby. Siyempre, naka-ready na yun. So yun, nung... Tanda po kung kailan yan. Anong taon? Siyempre, panganay. Anong taon yan? Mga 1990. Akala ko 2000. Oh, Antindi 1990. naman. 1990. 1990. Ayun. So, balikan kita ulit. Si Ate Jane naman. Makain nga. O, di ba, mahalata mo talaga yung mahaba yung kwento nyo kasi nga mas Kaya matagal nga, na. kailangan putol-putol-putulin eh. Madaming story ito eh. Sa akin naman, yung ano nga ulit yun? Ano yung ano mo? Una mong naramdaman? Nung Nung unang nalaman ko, what came to your mind? Nung una mong nalaman na buntis ka pala. okay, nung weeks prior nung nalaman ko pala, sabi ko, bakit parang bloated ako recently, gano'n. So, exercise, jogging ng konti. Tapos, nung nagkaroon ako ng spotting, sabi ko, okay. Akala ko yun kasi usually pag nag-mens ka gano'n. Nung hindi siya tumuloy, doon ako medyo kinabahan. So, nag-take na ako ng PT. Ayun nga, nag-positive nga. So, talagang unang reaction is, talagang kaya ko ba to? Ganon. Parang hindi mo siya inaasahan na mangyayari. Na parang not too soon. Parang ganon. Pero, syempre, bisa in denial ka pa. Hindi, lang to. Bago pa ng test irregular ka. Ganyan, wala lang to. Ganyan. Pero na-confirm talaga. Talagang sabi ko, okay. This is it. Kasi that time din kasi nagpa-plan na rin kami magpakasal. Parang months before that, nagpa-plan na rin kami magpakasal. Kaso nga, sige mamaya na lang ulit. Kasi yun lang naman tanong mo, di ba? Daming pero nataranta ka ba no? Natakot ka sabihin sa kasi magulang? Kasi 31 na ako nun eh. Kasi kapag 30-something ka na, hindi ka naman tarantahin. Unless yung kay Ate Bot na, pa siya, nag-aaral siya eh. Kumbaga, kakalabas niya pa lang sa real world eh. Ikaw, naka-experience ka naman ng nag-work ka na eh. So, may work ka, kahit pa paano, meron ka namang naitabing pera. Tsaka yung partner mo, willing naman din mag-support. So, hindi ako masyadong nabahala doon sa part na yun. Okay lang ba sabihin ko, yung kapartner po ni Ate Jane ay... Hindi Pilipino. Hindi Pilipino, yun. Kaya kung makikita niyo yung kanyang anak, kala mo talaga parang Indiano. Mukha din naman ni Chino, di ba? So, katulad ng tanong kay Ate Bot, hindi ka naman nakaramdam na kahit anong gusto ko hindi to ituloy o... yung pag-a-abort, hindi never talaga siyang sa akin. Nung umpisa, sinasuggest nga nung partner ko, pero sabi ko no. Sinasuggest niya kasi nga, younger kasi siya sa akin. So, parang 6 years younger siya. So, mga 20-something lang siya. Nasa mid-20 siya that time. So, natataranta din siya. Kasi that time nung nalaman ko na buntis ako, nasa bakasyon siya. So, dapat 1 month yung bakasyon niya. Na-shorten ng 15 days dahil niya kailangan namin magplano. Kasi di ba bawal pa dito sa Dubai that time. Yung kapag nalaman na buntis ka. Di pa ganun kaluwag. Oo, napaka-strict ng law. So, yun nga, never siyang sa mind ko na palaglag siya. Pero nakapag-plan kayo na kasal or... Oo, nakapag-plan na kami nung nalaman. Kaya nga bumalik siya kasi mag-plan na kami, ganito, ganyan. And then, na-find out ko na hindi pala niya pa na-cancel yung kanya engagement doon sa kanila. So, doon na-complicate yung mga bagay-bagay. Okay. So, meron na siyang previous engagement. May previous engagement siya, and then pero di kasal, sabi niya, engagement lang. Engagement lang. Gusto niyang i-call off. Ano ba tawag doon? I-off. Turn off? I-call off na. I-off niya yung engagement. Kaya lang, yun ang arrange na. Namin. And then, kasi sa kultura hindi niya pala inano. Kumbaga yung pakiramdam niya sa'yo, ganun. And then, nung sinabi na niya sa tatay niya, hindi rin pumayag. Kasi kapag engagement, kasi alam mo naman sa kanila, di ba? Considered as marriage na rin. Kasi nagkasundo yung dalawang family. So, yun. Then, nag-decide na ako ng mga plan B. Pero, ang naging kasi, ang escape niya doon, sabi niya sa akin, there's no way na maka-call off yung engagement. So, the best thing na pwede niyang gawin is pupunta kami ng Pilipinas. Talagang aalis siya. So, iiwan niya yung family niya. So, doon na kami sa Pilipinas. Sabi ko naman, hindi pwedeng ganun. Kasi,
masasaktan yung pamilya niya, masasaktan yung girl, di ba? So parang mas makakomplicate yung, hindi ka naman magiging masaya kung may mga nasasaktan kang tao, di ba? Tama. So kahit na masaya ka, tapos may mga tao siyang iniwan doon, syempre kahihiyan din yun ng family. So nag-decide talaga ako na wag na. Okay lang ako. Pero ang recovery stage mo that time, mabilis naman o... Hindi, matagal. Siyempre matagal kasi buntis ka noon, anak ka na at lahat. And then, siyempre may mga postpartum ka pang mga experiences. Hindi ako makarelate. Yan. Yung pagkatapos ko talaga ng anak, kasi nanganak ko noong November 2012. Then, kinasal siya ng March 2013. So, di ba? Ilang buwan? 5 months. Oo. Ano naman sa mat ka naman? Ilang buwan. So, yun po, nung nag-decide na ako, pero nagko-communicate pa rin kami. Kahit nung wedding day niya mismo, talaga nagsasend pa siya ng pictures. At ganito kami, miserable, mga drama, eklabo. So, mga ganun lang. Pero syempre, nag-decide ka na wala na talaga. And then, move on. So, dahan-dahan naman yun. Proseso naman yun. Masakit, tsaka malungkot, pero kailangan pagdaanan yung mga, pasaway ka kaya ganun. Pero yung mga partners ninyo o yung mga naging tatay ng mga anak ninyo, nag-o-offer sila ng financial na tulong o... Back to you, Ate Bot. Kasi Ate Bot muna. Yun ba? Katotohanan ba ang gusto mong marinig? Siyempre. Wala. Hindi talaga nag-offer. Wala. Nawala silang parang bula. Yes. Hindi naman, nakilala ng anak, pero hindi sila yung tipong magbibigay, mag-o-offer, no? At hindi rin naman ako hihingi sa kanila. Matindi. Ayaw ko, kasi ko ayaw magbigay, di wag, kaya ko. Sabi ko, kaya ko. Kaya mo, kong wag mo. buhayin. Oo. Wala kayo, hindi ba ako yung mamamalimos para humingi, para isustento sa mga anak mo? Kasi kung ikaw lalaki, ikaw ang ama, alam ang obligasyon mo. Hindi ko kailangang ihingi at ilapit sa iyo. Kung ikaw isang responsable, hindi sila responsable, kaya shoot. Next. Kasi ganun ako, ayoko kung alam mo yung... Di mo pinipilit yung sarili mo. Oo, tsaka ayokong ipilit yung mga bata, obligasyon mo. Ayaw ko nung ganun. Kung kaya mo, kung gusto mo, magbigay ka. Hindi ako manghihingi sa'yo. Hindi ako mag-aamot na yung iba. Alam mo, marinig iba ka na, ay, hindi. No. Kung ayaw mo, huwag mo. Kaya. Ganun ako. Yeah. So, kaya siguro hindi na sila nagbigay, no? Yan ang gusto mo. Tsaka hindi, kasi kung dapat bilang ama, alam mo na yun. Hindi mo dapat, hindi kasi naman mas sila matured ama pa sila sa akin. Lalaki lang sila, di pa sila ama. Wow! Si Ate Jane, nag-offer siya ng financial help. Nung syempre na nagbubuntis ako, nag-offer siya, nag-support siya kasi nga wala akong work. Monthly naman nagpapadala siya. And then, yung sa pagpanganak, nagsusupport siya. And then, yung, first few years, nagsusupport siya. And iniwan ko kasi si Anya ng 4 months. So, nag-work ulit ako pabalik dito. And then, nagsusupport siya sa tuition that time hanggang grade 1. Hanggang grade 1 lang. Hanggang grade 1. Then, after nun, wala na. Kasi meron na din siyang dalawang daughters ngayon. Pero nagsabi siya sa'yo na hindi ka na masusuportahan, ganito ganyan. Nagsabi siya kasi di ba nag-pandemic nung time na yun. And nung 2019, sabi niya uuwi nga siya sa bansa nila. And then doon na lang siya muna habang kasi naapektuhan din yung company nila. And hindi muna ako makakapagpadala. And hanggang ngayon naman sa awa ng Diyos ay wala pa din ako. Na pandemic pa rin yata. So, yun naman. So, anyway. Surviving naman. Salamat sa Diyos sa pag-provide ng mga pangangailangan. Isa lang naman. Oo, at ayaw ko lang dagdagan. Ako lang planong dagdagan. Isa lang, wala na akong planong dagdagan. So, ayun. Yun naman, syempre, kailangan mong tanggapin yung mga ganung bagay kasi part yun ng consequence ng mga nagawa mo. So ito ang gagawin natin, medyo mahaba-habang kwentuhan ko kay Ate Bot. Balik tayo kay Ate Bot naman. So kasi para sa kaalaman din ng lahat, ilan ang anak mo, te? 5 ang buhay. 5 ang buhay. In total, 6 Kasi yung isang namatay, 3 days lang siyang nabuhay. February 22, 2002. Then February 25 siya namatay. Nandito ka nun, Siyempre, nasa Pinas ka pa. Nasa Pinas ka pa noon. 2009 ako nandito sa Dubai. 2009.
Pwede mong pakikwento. Kung I paano mean, yung yung mga father ba ng mga anak mo, iisa lang o? Hindi. Mga na nga. Mga lang nga ang sinabi mo eh. Ah, sorry. Hindi, Pwede pakikwento tayo ng anak. Ano, from the start yung isa, yung details, Hindi naman nagkaroon ganun ako ng ka-details live, kung- dalawang Ilan na live-in yung tatay? partner. Yung ano, Nagkadalawa ako ng live-in. Ay, sa panganay mo isa. Oo, kasi di ba gusto nila ako ipakasal. Sabi Ah. ko, no, ayaw ko na ako yung ayaw mo. Hindi niya nakita. Pero sinabi ko dun sa ama ng anak ko na babae ang anak mo sa akin. Tinawag ko pa. Mm. Then wala lang. Mm. Kahit hindi namit ng panganay kong anak. Kahit isinesearch, inaano namin siya hanggang ngayon. Hindi namin makita. Alam lang Shout ang out po. pangalan. Kung saan So, ka man nararoon. Buhay pa. Hindi ko alam. Ay, pablatter natin. Hayaan mo na siya. Dahil Ay, yung sumunod naman. then nung sumunod, nakagraduate na ako nung uli ako magkaanak ng pangalawa, babae din uli. So, live-in partner ko for more than 8 years. 1990 to 1998. 91 to 98. Mm. Bali ganun. So, yun yung ama nung dalawa kong, yung si magkasunod. So, Dalawa naman yung naging anak ko sa Oo. kanya. Oo. Nag-live-in lang kami. And then, at that time, ay, sa totoo lang, napakahirap pala kasi sabi niya hiwalay. Pero nung ako nagtatrabaho na rin ako noon, nakilala ko siya. Dahil dun sa, nung ako nagtrabaho, after nung graduate sa, ano siya gabi, night shift, kasi kailangan ko mag-alaga ng baby. Si maliit. So, kailangan ko mag-alaga. Parang KTV siya na ano ko doon, yung Ano ko doon? cashier Cashier? or Cashier. hindi. Hindi ko Cashier or masabi yun saan. Basta sa bookkeeping siya na kailangan lahat ng receipt. Yun. Bookkeeper. Oo. So, yun. Tuwing gabi ako doon kasi KTV siya eh. Doon sa may Malate yun. So, yun. Tapos may kasama ako doon trabaho doon. Pinakilala. At that time, yung weekend na sarado yun, syempre, nagsasara pinakilala ko. So, Paano yung nagkakilala. mata mo nun? Ha? Ng puso? Hindi naman. Nagkakilala and then that time, sinabi niya hiwalay siya. Nabudol. Nabudol. May ka nga. Tinitigan mo Hiwalay. yata sa mata agad-agad eh. So, Nabubudol. nung sabi ko, Mm. ano pa ako nun eh. Siyempre, anong edad ko pa rin lang nun. So, Bata naupo ka pa rin nun. So, nauto pa rin ako. Kasi matured nga sa akin, madali akong kapag ka mas maedad sa akin, 8 years Hindi ka older, pumipilin 8 mas years. bata sa'yo dapat. Hindi. Pero may naligaw sa akin totally nung college, foreigner, mga kasing edad, kaklase ko. Ay, ayoko. Hindi Yun ang siya. makabayan kasi Mature, siya. mga 60. Ganun. Mga matured, bago yun pala, hindi sila mga matured. Yung- Immature. Edad lang nila. Edad lang pala. Sige, balik tayo So doon. ayun, balik tayo doon. Nagkaanak ganyan. Yung maraming doon sa pagsasama namin yun. Doon ko na-experience that. Mm. Ano yung experience? In-experience. Yung mga, din malaman ko na gano'n. Dalawang babae yan, dalawang babae rin ng anak mo sa Hindi, kanila. isang babae, isang lalaki. Okay. So, Tatlo na. tatlo. Bilangin mo, tatlo. So, ganito. Nakalive tayo. Baka marami. Hindi, Sa bagay, hindi naman natin tayo sabihin mga pangalan akala mo. na. Wala, sikreto lang to, walang makakalam. Mag-code name ka na lang. Di ganito. Nung pagpapawisan ako. Oo nga. Ganito pala yung feeling Oo. ko. Parang ano. Di ganito. Di nagtatrabaho ako, di pinakilala. In other words, nung malaman ko, alam mo ba, nakasuhan pa ako. Itinira ako dun sa bahay ng kanyang magulang sa taas. Ano mo ba kami ay kinasuhan ng adultery? Oo. Yung pala, hindi naman sila hiwalay ng totaling Hindi mo na rin inalam. Hindi, Kasi nagkamit bata ka pa kami. Pero in fairness, Hindi namin nung una pa lang. hindi ko na inalam. Kasi nga, itinira naman ako doon sa itaas ng bahay sa magulang. Edi, tiwala mo ako, iwalay nga. Pero hindi yung legal. Walay lang pala yun. Edi, syempre, nagkahabol ng sustento, binibigay sa akin. Pero ako sinabi, sustentuhan mo yung anak mo sa kanya. Huwag mong sa akin lahat ibibigay. Ibigyan mo. Kasi ayoko nung ganun.
ay gusto ko sustentuhan mo. In other words, nagka-pray ako. Kaya lang, siguro dahil nga, hindi ako magkatrabaho kung bakit. Ginugulo ako. Sa bawat pinagtrabahuhan ko sa Pinas. May skandalo ka niya. Kaya pa may lakas tinatanong. ng... Yung syempre yung asawa. Yung asawa, kalaki mo. Ilan ba anak niya? Nakikisalin. Oo nga. Sorry Isa. Sorry. May anak din ata. Gusto na tatlong papakilala lalaki. kitang ko. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki anak niya doon. Eh di ayun, parang kada apply ko, ay nalalaman kasi may yung Farmer kapatid yan, doon. ano? Oo. Magaling siya doon. magtanim eh. Oo. Ay, yung kapatid doon, i-report kung saan ako mag-apply, ganyan. Kaya hindi ako pinalad na magkatrabaho ng maayos kasi nga, ginugulo. Nagkatrabaho maya ilang buwan, may tumawag dito, ganyan. Tapos nung kami, Lahat yan nangyari after nung pangalawa mo ng anak sa kanya, na? Nung ano na, ganyan. Tapos, nagpunta kami ng korte. Ayun nga, nagkasundo, sustentuhan. Kahit ano, nagkasundo, sustentuhan na ganyan. Eh di yun, pero nung umuwi na, nung umuwi ako sa Mindoro, sa Pinas, para dalhin ko na din yung yung pangalawa kong anak, si Ira, maliit pa doon. Di umuwi, sumama. Nag-awol. Ano pa naman, ang ganda pa naman ng trabaho, nawalan din ng trabaho. Ano kakakong gagawin ito dito? Sabi ko. Teka lang, nung time na kinumpronta ka ng babae, humingi ka ng tawad sa kanya? Hindi kami nagkausap. Hindi, ginugulo ako dun sa kasi nalang tumatawag. Nung nasa nasa korte. Doon lang kayo nakaharap. Oo, nakaharap. Eh, syempre, manunugod yun. Ako tahimik lang. Eh, syempre, alam ko, kasalanan ko, di ba? Hindi ko maalam. Sabi ka ako niya, nasawa. Pinababalik ko naman siya, bumalik ka na. Nung ayaw. Ayaw niya. Yung susunod na love life mo naman. Yun, pagkataas nun, hindi na mulay. Para lang ako makiwalay. Nang ibang bansa ako doon. Saang bansa? So, itong UAE, pang ilan mo na to? 1, 2, 3, pang-apat ba? Japan. Brunei. Matindi ang lola ko. Nagong Brunei. Tapos, nakapag-Brunei ka din? 2004 hanggang 8. Tagal niya. Yung sumunod naman? So, ayun. Kung paano yung naghiwalay. Eh, di naghiwalay ako nung nag-ibang bansa. Humiwalay na ako kasi nga ayaw niya humiwalay. Kailangan ko nang humiwalay. Dahil nga, sabi ko nga sa'yo, pag irresponsable ka, wag na akong, pati ikaw ba naman bubuhayin ko? Ayoko na. Hindi naman kita anak. Oo. Anak ko na lang ang bubuhayin ko at magpakapagod para buhayin ko ang anak ko. Pero para ikaw pa isama ko, ang kalaki mo ng tao, ay wag ka na sa aking umasa. So after that, nag-Japan ka? Oo, Japan ako. Buti may pang-Japan ka na. Hindi, kasi ARB yun, by agency yun. By by agency. agency? Tutulungan ka dati noon. Ay, may mga, ang ARB, kailangan, Japan. Kailangan yung nagsasayaw-sayaw. Oo, sa cultural. Cultural dancer. Pero kailangan mo muna dong mag-aral ng Nyonggo. Magkukuha ka ng ARB book. Para makapasa yung language, mag-aaral ka muna for 1 month bago mag-aaral ka ng sayaw. Yung group dance kayo, may ano pa kayo niyan? Screen, parang screen audition. Sige, sa makuha pa. Japayuki, hindi naman yun. Ha? Ay, may mga Japayuki, ayun ba yan? Yun ang bansag nila, Japayuki, pagka nag-Japan. Cultural dancer So, lang. cultural dancer. Oo, cultural dancer ba? Men, linawin lang natin, may mga saplot yan, ano? Abay, oo naman. May mga saplot, sumasayaw kami yun, mga dance. Yun. Kaya yun lang time para nakiwalay. Para taas sinabi ko yun. Kaya nung bumalik ako, sabi ko na kunyari ako may boyfriend. Pwede ba? Nagpumilit nung may anak naming maliit. Yung pangalawa na gusto daw niya. Pero sabi ko, pwede ba? Ayoko na. Ayun pala naman. Matatawa ka yung pala meron naman talaga na siyang babae kahit nung umalis pa ako. Magsasaka nga. Mahilig magtanim. So ayun, akala pa nga nung anak kong pangalawa ay kayo daw mami ang naman naunang mag-boyfriend. Sinabi ko lang. No? Ay sabi ka, anak, bilangin mo kung sino ang nagkaanak. So total, natapos na kayo. Sa Japan naman, ano ang yung Japan, sandali nag-6. Ay yun, nagpagkasayaw, tapos uwi ka lang. Maganda naman ang buhay doon. Tapos umuwi ako, sandali lang. Pagka uwi ko after 6 months dito, nagkaroon naman ako ng
dapat bakasyon paalis. Yun ay binata. Yun nagkaroon uli ng boyfriend. Hindi naman, Hindi ano no. wala naman sabit. Wala. Pinoy din. Pinoy. Ay. Wala, yun ang walang Kabayan niya kasi sabit. siya. Ayan, dalagang Yun, Pilipino. yun ang walang sabit talaga. Pero ayoko rin. Siya Hmm. nag-iamag paksal, ayoko. Bakit? Ay, Ano naku. tumatakbo sa utak mo nun? Hindi, kasi hindi niya kasundo ang pamilya. May nakaaway siya sa kapatid ko. Pero yung... At isang, hindi, Mm. walang respeto na naging, nawalan siya ng respeto sa magulang ko. Nakaaway ang kapatid Doon pa lang, Doon, minus. oh yeah. Red flag. Ay, isa, Ah. hindi ka pupunta, papasok Mm. para magmano sa magulang mo. Yun. Kaya, Kaya sabi nga ng nanay ko, ikaw, kumuha ka na naman ng batong pinukpok sa ulo mo. Mm. Dahil kilala Ano siguro sinagot mo makilala. naman? Ibang bato naman to. Makinis. Walang ba? Wala naman ako sinabi. Hindi na ako nainig. Pagka sila, hindi naman ako yung tipong sumasagot pa. Yung kay boyfriend, nagkaroon ka rin? O iba pa? Sa iba namang ano na? Nagkaroon ka daw ba ng Anak doon? Sino yung Yung binata? boyfriend. Oo. Mm. Yun, Ilan nakalibing naman ko, doon? hindi yung boyfriend. 8 years din kaming nagsama, no? More than 8 years din. So anong ano doon? Live-in? Live-in din? Oo. Live-in Ah. partner lang talaga. 8 years? Mm-mm. Mm. Marami din naman. Kaya nga, sabi ko, Doon naman isa lang? isa lang. Babae, lalaki? Ayun nga, dun yun namatay yung isa. Sa kanya? Oo. Sa kanya yun. Lalaki, oo. Yung namatay kong ding anak na isa. Sa kanya, yung sa pangalawang kalibin. Dito napakahirap ng... Mm. Ano? Kaya ayoko ka. Napakahirap alam mo yung ikaw din, ang iintay ka para pananghalian, sasabihin sa iyo, nasaan na ang pambibili namin. Alam mo yung tipong ako ang mag-aantay ng pera para, o di ba? Mahilig sa ate sa trial and error, try and try. Oo, try and try. Kaya nga nagsawa For na. error. Puro error. Wala. Siguro nga kasi nga, akala ko lagi, pag matanda sa akin, hindi, akala ko lagi, puro akala. Baka sa'yo ginawa yung commercial na akala. Akala. So, yun, ano siya. Hmm. Nung ako umalis, sabi ko sa sunod kong kapatid, yung pangalawa, yung sumunod sa akin, tulungan mo ako kasi gusto ko nang umalis. Hmm. Kasi hindi ko na, That time, nag-stock up ka na sa Pinas, so bumalik ka stock sa up. Japan pa noon, after nun? Hindi na, kasi nga Hindi na. nabuntis ako sa kanya. Dahil Pero naman- dapat paalis ako noon. Kaya siguro kung ano ko doon, kung hindi ako nabuntis doon, baka nakalis ako, wala siya, hindi ko siya nakabuntis. Baka sa Japan ako siguro hanggang ngayon, kung hindi ano. Kaya lang, sabi mo nga, trial and error, puro error. At least you try. Yeah. Kaya, yun, tapos, nung... Sa ibang bansa naman? Hindi, yung dito naman, kaya ako kaya para makaalis ako. Kailangan kong umalis pumunta na ibang bansa. Anong bansa naman yan after ng Brunei. Brunei. Oo. Bago pa UK. muna, nag-Hong Kong ako. After Hong nung Kong. Hong Kong, hindi ako, alam mo naman, mga checkwa. Sadali lang ako doon. Parang, Isang hindi oras. first time kong hindi. Mga isang buwang mahigit. Kasi, alam mo sila, merong pagmukha pa lang o ano, tas trial. First time kong yung sa bahay pala, pag-alis mo sa bahay, sabi sa akin nung babae, ikaw ba ay marunong dito? Nagulat ako. Siyempre, first time po ko, hindi Domestic ko... Oo, worker. domestic helper. worker. Siyempre, hindi ko naman talaga nga alam. Kahit nag-aral naman kami, ganyan ang bilis ng kilos. O, ang bilis Nanay ko, nag-20 years sa Hong Kong. ang bilis Yun ng... lang, nasabi ko. Yun. Tapos, pag sila'y mag-aaway, ako nasa ay napakabilis ng kilos dun. Para bang, siyempre, hindi ka pa naman sanay. So, Sa sumatotal, walang love life sa Hong Kong. Wala. Tapos umalis na ako doon para lang magkaroon ng, umalis. Ay nga, di bumalik, hindi naman nakabalik, sandali lang. Tapos Brunei naman. Nag-Brunei naman. May ako sa Putko. Yun, doon naka 4 years. Para 4 nung, years. after 2 years ng balik ko, sa kanya, nagkahiwalay kami is 2006. Kasi after 2 years ang bakasyon ko naman doon. Kasi every contract. So yun, sabi ko, hindi, ayoko. Magpakasal daw kami. Ako hindi, ayoko. Ilan naman yung sa Brunei? Dahil, ang alin. Yung naging, ano mo doon, supling, anak mo. Nung love life mo sa Brunei. Isa lang. Yun na, yung Lalaki, bunso. babae? Lalaki. Dalawa lang yung Lalaki. babae ko, yung panganay. Tas lalaki na lahat. Kahit yung namatay, lalaki din. Lalaki din. Mm-mm. Tapos after ng Brunei, After nung Brunei, mm, umuwi na ako ng Pinas. Ipinanganak ko na yung bunso ko. mm,
Yun, Tapos, hindi kami nag-live-in noon. Parang... live out. Oo, live out. Kasi hindi kami nagsama. Dalawa lang nakasama ko ng 4 years. Yun. Yun ang nangyari. And then, akala ko susustentuhan, hindi daw alam mo yung mga gusto sinabi. ko yung mga akala. Hindi daw katulad Nakailan ng, na bang mali ka? hindi daw tutulad sa ibang ama ng aking anak. Mm. Bubayin daw. Magsusuportahan niya ang anak ko. Magandang anak pangako niya. nga naman. Oo. yun. It's a prank. Susuportahan. It's a prank! So, after nun, ayun. Mm. Hindi nga ako umuwi agad nung huli ito sa Brunei, 2008. Sa Bataan ako ng anak mo. Sa kapatid naman niya, inano naman doon. Kasi noon, ang tiyo ko is, alam ko nasa Kinasay na sa Canada. Nandun sa amin. Umuwi ako, alam ko sa bahay nung umuwi ako sa Mindoro. Kay Cheche. Doon muna ako umuwi, hindi ako umuwi sa bahay. Ang dami kang inuwian talaga. Kay Cheche, sa ano siya doon ako muna umuwi. Pero nalaman niyo na tatay ko. Tapos tinawag ko ng tatay ko, kailan ka uuwi sa bahay? Mahal na mahal ganito. Hindi Celebration yung hindi bayan. niya- Ayan. Hindi niya pa alam yan na favorite siya. Mm. Hindi, ayun. Syempre, nanay. Siguro ang ganda mo ng ano tayo, no? Maganda sa tibot. Hanggang ngayon naman eh. Sinusubukan ko lang siya kung... Kung yes. Siyempre, pag ang nanay, siyempre, ibang siyasabi pag ina. So, yun ang tatay. Uwi ka na sa bahay. Kung baga sa ano yun, yun yung 2009 na. 2009 kasi umuwi ako ng Mindoro. Tapos kailan ka ulit dumating? October dito, 2009. Nauna si Bambi, si Pastora Russell dito Pastora ng Russell. 2009. March Kapatid siya nga po pala siya ng ating Pastora Russell. March Ayan. siya na andito, 2009. At that time, umuwi na ako nung sabi ng tatay na, umuwi ka sa bahay. Mahina ang pagkakasabi sa'yo sa lahat? No favorite class. Confirm. Confirm. Hindi ko siya narinig na ako yung pinagalitan sa nangyari. Ang nanay pa, na nagalit lang siya, ang tatay ko, nung yung pangalawa na walang respeto. Kung umano siya na, yung asawa matawag, walang respeto, hindi man lamang nakita na, hindi man lamang nagano. Kaya yun. So yun, nung umuwi ako, 2009 na nga sa March. And then, siyempre, nanay, gano'n naman. Siyempre, wala, ay, siyempre, hindi na ako imik kasalanan ko naman talaga Ano na naman yung ginawa? Yan. Alam mo, ano na naman? Siyempre, gano'n naman talaga. Hindi naman ako yung, tawag dito, nung sasagot pa, na siyempre, kasalanan mo na. Kung makakasagot ka pa, hindi ka na naman siya. pala sagot, mabait kang bata na. Hindi mo ako pala sagot. Hindi ako pala sagot kaya hindi ako sama kung halimbawa may sinabi, sige, tahimik na lang ako. Ano naman na bago sa inyo? Kay Ate Jane, sa'yo, nung time na, ito na, meron na akong anak, may i-raise na akong supling o anak, ano yung mga nabago naman sa inyo? Yung mga struggles ninyo? Siyempre nung adjustment talaga siya. Kasi nga 'di ba, siyempre from singleness to having kid na kailangan mong suportahan. Mas focus ka na talaga sa anak mo. Yung mga plano mo sa buhay, kumbaga hindi na puro sarili mo. And siyempre kailangan may mag-aalaga dun sa anak mo kasi magtatrabaho kayo. So na-bless naman ako sa aking kapatid na babae, sumunod sa akin. Siya naman yung nag-aalaga talaga sa aking anak. And then, that time kasi nag-retire na din si mama. So, naging katuwang din niya si mama ko sa pag-aalaga. Wala namang masyadong kasi the usual OFW life. Kasi syempre, single mom ka, at the same time, di lang yun, hindi ka nakakapag-hands-on sa anak mo, OFW ka pa. Yes. So, mas lalong mahirap. Pero talaga, everyday talaga, minimake sure ko na nag-usap kami. Kahit nung baby pa siya, nasa crib, yung nakatutok lang sa kanya yung camera. Masyadong mature yata anak mo. Yeah. Kaya familiar siya Minulat mo sa buhay agad-agad Oo. So, naririnig niya yung boses ko. Kinakausap ko siya kahit na hindi pa siya marunong magsalita. So, kapag nakikita niya na nag-react siya, hanggang sa lumaki siya, ewan ko nga paano kami nag-survive ng ganun na talagang video call. Salamat naman sa blessing ng technology na talagang may video call na nakakausap mo siya.
hanggang sa naging routine na namin siya, 1 hour break ko, nagvi-video call kami. Pag weekend, nagvi-video call kami halos maghapon. Yun yung naging banding namin. So, yun talaga yung mga challenges sa bilang OFW. And kaya nga lagi sa ibang mga moms din na, or sa mga typical na pamilya, sinasabi ko talaga na make sure na talaga nakipag-usap kayo sa anak niyo kahit na malayo sila, nasa Pilipinas sila. Kasi iba pa rin yung, kumbaga malayo ka na nga, hindi mo pa kinakausap yung anak mo. Kahit na 1 hour a day. Tsaka buti nga, may malaki ano yung na impact nun eh. Meron ng pang-chat noon. Oo. Panahon namin. Ano, di ba? Tape recorder. Tape recorder lang, pinapadala, di ba? Yellow pages. Oo. Love letter. Nay, wala na po kami pera dito. Padala na po kayo. Or recording. Oo, di ba? Pero napakaano ng technology. So, yun naman, hindi naman kami nahirapan, naging usual naman. Tapos ngayon, marunong na siya mag-operate. Siya na mismo, free ako, mag-video call tayo. Or break mo na ba? May sasabihin ako, ganun. So, yun, tubak ko sa ganun, yung aming... So, naging mas, yung willpower mo, mas tumaas. Determinado ka. Wala kang in-entertain na kung ano mang mga manliligaw during those time. Wala. Oh. Ang ganda mo. Ang ganda ko, girl. Paano ba? Next question. Hindi mo naman talaga may iwasan yan. Pero syempre, it's a choice mo naman talaga yung ano. So, mas pinili mo si Anya, ano? Oo, may mga date pero never talaga yung serious na ano. Shout out. Ano. May mga date pero wala naman talaga yung seryosong ano. Naging seryoso. Pero syempre yung iba, nasa shortlist. Off-cam na yun. Hindi po. So yun lang yung pwede kong ma-share. Kasi mahirap na, nandiyan si Magyats na so yun po. Si Ate Bot naman. Ikaw, alam ko marami kang struggle. I mean, yung mga natatanda mo na nakapagpaano sa'yo? Hindi. Sa akin, syempre, yung struggle ko nung maliliit sila. Hindi mo iniisip pa nung sila nag-aaral maliit. Meron naman akong yung sumunod sa akin, yung mga hambaon lang nila noon pag elementary, di ba? 5, ano ba darama? Sasabi ko, peso, 10 peso, gano'n. Hanggang sa nag-aaral sila, minsan, na ano pa akong, natuto pa akong magawa ng pastillas para itinda sa school. Nagdadala sila para may tinda. Gumagawa ka ng mga way, pantustos. Pantustos, ganyan. Hindi ako yung tipong mananahimik lang o mag-aantay ng ano. Kailangan may gawin ka para kahit pa paano kumita ka. Kahit yung nagtinda ako dun sa may tapat ng bahay namin sa magulang ko, yung sa labas noon, nagbanana queue, nagpalamig kasi may bidaran, yun. Yun yung mga ginagawa ko noong panahon na maliliit pa yung mga bata. Nung ako hindi naka-stay pa sa Mindoro, hindi pa ako nag-OFW. And then nung nag-OFW naman ako, ang struggle at naririnig mo lagi, nito lang. Masama loob ng mga bata. Bakit? Kasi mas inalagaan mo daw yung ibang bata. So naghangad sila sa inyo, ano? Oh, yun. Kung na ano kaya sinabi sa kapatid ko, yung mga anak ko nung laging dahilan, mas inaalagaan yung Tubig. Tubig at tissue. Meron pa pagsabayan. Pareho. Tubig nga muna. Thank you. Masyado naman itong, ako yung nantutuyuan ako ng lalamunan. Ang haba kasi. Kaya nga. Akala ko nga, di na ako kakausapin ni Dave. Salamat. Kasi yun. Marami siyang experience. Kaya nga, gusto ko nga sana mag-CR. Baka babalik ko, hindi pa siya tapos. Di nung sabi yung mga bata na, ano daw, hindi, bakit mas inaalagaan? Siyempre, maliit pa sila hindi pa nauunawaan. Bakit daw, yung iba na alagaan sila, hindi. Siyempre, wala akong, paano ko sila maalagaan? Di pag-uuwi lang ako. Di, ganon. Mga ganong Ano naman sinasabi mo? Kapag ganun kasi kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa. Ano ang kakainin mo bahay natin? Ganyan. So, at the same time, nung sila lumalaki na, di, okay naman na. In other words, nung ang mga anak ko nung mag-aaral na, hindi ko iniisip pa yun nung elementary, parang high school, wala ka pang ganong gastos eh. Nung 2006 na, magka-college na syempre. Yung unang graduate, yung panganay ko. Sabi ano kaya? Yun, nasa Brunei na ako. Nag-college, sabi ko, nung mag-college, kaya noong 2004, nagplano na akong sabi kapatid ko, tulungan ako kasi parang naiisip ko na yung pagka-college nila.
Paano? Kasi kahit paano may yung nakalibin ko pa yung isang yung binata, ay wala kang maasahan kasi hindi naman niya anak yun eh. Hindi ko ipaako sa iyo Hindi niya susuportahan. kung hindi mo at saka hindi mo naman susuportahan. Alam ko. Kaya, yun. So, sabi ko sa kapatid ko, tulungan ako. Eh, yun naman, wala ka naman perang ilalabas kasi salary deduction nga. So, yun, umalis ako. Then, nagpadala ko, nagkakapag-college si panganay ko, 2006, 2007. Naka-isang taon siya, undergrad. Yun nga din, kagaya ko siguro, nabuntis din siya, hindi siya nakapagtapos. Nag-asawa siya. So, syempre, ako naman, ano sasabihin ko? Wala naman ako sasabihin kasi nangyari naman yun sa akin eh. Lagi ko ng plano, anak, huwag niyo na akong gayahin. Huwag kayong tumulad sa akin, mag-iba kayo. Di naman sila yung parang nag-rebelde na... Hindi, siguro naganap sila ng father figure. Ayun. Kasi wala silang kinalakang ama eh. Ang mga, sa akin naman, ang kapatid ko, puro mga babae din, mga tita. Siguro yung father figure, yung sa, di ba, kalimitan pag, yun ang nahanap siguro nila. So, yun. Eh, di 2006. Eh, ang pangalawa ko magka-college din yun. Halos magkasunod sila. Na babae din, 2007. College din siya. So, sa Divine yun, ito si Pambi may makaklala doon na pwedeng tawag dito yung sa ano ba yung drum majorette na pwede siya mag-scholar. So nag-aral din naman siya. Gamit yung skills niya. Eh di okay naman siya, nag-aaral din doon. Same as ate niya 2007 2008 nag-ano din siya na buntis at yun nag-asawa na rin lang siya kasama yung hanggang ngayon, asawa niya. Yun, 2008. So, sabi ko, anak, sabi ko sa inyo, sabi ko, mag-iba kayo. Kaya lang, sabi ko, ginusto niyo yan. Eh, di pangataon, sa bagay, nandun naman ako. Pag nangailangan naman sila, lagi mami. Andito lang ako, kahit may asawa sila o wala. Kahit yung, kumbaga. So, then, that time, eh di wala na, kagaya nga, pangako nila. Kami na po mami bahala, yung parang ko, akong bahala kay Mirel, pag nag-college, nag-aaral, yung mga pangako ng mga anak yun. Kaya minsan pag nasabi At least meron ka pa napapakinggan ganun. Oo, noon. Yung noong sila hindi pa nga nagkakaanak. Ganon. Siyempre, magkaanak na, wala na. Hindi ko naman na sila inuobliga na humingi ako ng tulong sa kanila, hindi na. So, yung that time na yun na yung struggle. Yung panganay ko lalaki, high school pa. So, ayun wala yung, pang college. yun nga, sa sinasabi mo sa lalaki. Kasi may mga nakikita rin ako sa YouTube nga, sa social media. Yung struggle ng single mom, pagpapalaki ng lalaki. Paano mo nang hinandle yun? Eh, di ganito. Hindi ko naman siya hinahawakan. Tara lang, tara. Hindi. Ganito, yung sa lalaki naman, yung panganay ko, 2010 magkakarit siya. Nandito na ako noon pupunta na ako dito. Ang struggle ko muna dito sa Dubai, bago nagpunta dito, 2009, si Russell nandito. Namatay yung tatay namin is, di ba may bunso pa ako noon, isang taong mahigit, yung anak kong bunso. 2009, October ako dito. Pero bago yon ang tatay ko namatay June 4, 2009. Si Bambi nandito na babagong siya. Kaya umuwi siya doon noon. So alam mo yung hindi ko malimutan doon. Mamatay yung tatay ko na sinabi sa nanay. Ang nanay ko pa lang sinabi sa akin. Alam mo ba, Bot? Ganyan mo nanay ko. Ang tatay mo namatay. Bago mamatay. Sabi niya ko pa. Ang sabi niya, paano na si Bot? Paano daw ako? Paano na si Sa inyong pangalan natin. Case closed. Favorite. Closed. Confirmed. Sabi, paano daw ako? Kasi nga may maliit pa. Sabi, paano si Bot? Yun. Nung sabihin niyo nung nanay sa akin, sabi. Kasi ito yung naalala ko. Kaya nung sabihin niyo nung nanay, ano pa ang tatay mo? Bago mamatay yun, ikaw pa rin. Iniisip niya ako. Paano daw ako? Kasi may bunso na ako, June. So, nung dumating, binuron muna sa Maynila, sa Mindoro na. Nung tatay, sabi ko,
Tay, huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko. Sabi ko, dahil maliit nga yung bunso ko pa. Sabi ko, Tay, huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko. Gabit mo ako. Pagnumain mo ako. Di yun. Pagkatapos nun, hindi naman ako ganong yung umiyak sa ano ng tatay. Basta sinabi ko yung sabihin ng nanay ko sa akin. Sabi ko nga, dahil ginusto ko to, choice ko ito. So wala akong obligahin o yung susihin, kundi sarili ko. Tsaka hindi ako lalapit sa iba para, alam mo, mamalimos, tulungan mo ako, tulungan mo. Hindi, kailangan gawin ko. Sabi ko, huwag kayo mag-alala, tayo, kakayanin ko. So yun nga, in that time na siguro yung mga kapatid ko, nakitindi ako din, may bunso pa ako. Yan, si Bambinong umuwi. Tapos yung kapatid ko, nung bumalik na uli siya, yan, mga kapatid ko, yung bata, tulungan niya ako makapunta dito sa, kahit na nagsinabi na, dito sa Dubai, tulungan ako na makaalis uli. Makaalis uli. So yun, tinulungan na ako si Mau yung doon sa agency dito sa Dubai. Sa school yun sa Ajman pa ako na destino sa school naman. Yung company, marami kami. So, punta ako dito. Diretso naman agad, nagkatrabaho naman agad. Doon nga ako agad. Pagdating ko si Bambi, binigyan lang sa akin yung cellphone. Tapos diretso na kami agad doon sa Ajman. Dahil may para ka lang balik bayan box parcel. Oo, katapos dito Friday off. So, pag off ko lang, saka ako pupunta sa kanya doon sa may mall. So, yun. Doon tawag dito. Kaya ako nakasimba na din. Kasi 2 days off pag-school, diba? So, yun, struggle. Doon naman dito uso yung ginagamit pa din yung visa. Dahil ilan ang anak mo na lalaki? Tatlo? Tatlo. Sa tatlo na yon, paano mo sila nagabayan sa paglaki? Let's say, for example, kasi yung sa akin kasi yung tatay ko namatay na maaga. So bilang lalaki, syempre, normal, basketball, mag-bike. So paano mo sila nagabayan doon? Sino mga tumulong sa'yo? Ang tumulong sa manliligaw din yun. Paano yung paano mo sila natulungan sa ganan? Hindi, sa panliligaw, I mean, in general. Bilang maging lalaki sila. Nung maging lalaki sila, di ba yung anak ko ng isang babae, nagkaasawa na. Parang bali yun, tsaka yung pinsan niya. Ganun, sila magpipinsan nung halos magkakaedad, nagtutulong-tulong ako. Ano naman palagi mo sinasabi sa kanila bilang mga lalaki? Anak, pag kayo nagka-girlfriend at nabuntis mo, siguraduhin mo na kaya mong buhayin. Nabuntis agad yung sila. Ay hindi, kasi wag kayong gagaya sa mga ama nyo na hindi sinuportahan yung kanilang mga anak. Ganon. Kasi kung pagka kayo nakabuntis, wag mong ipapasa sa akin yung obligasyon. Kayo ang bubuhay. Sabi ko, kasi kayo'y lalaki. Ginano ko yun ang lagi kong bilin. Kayo'y lalaki, kayo ang bubuhay sa pamilya nyo. Kasi hindi yung tipong, alam mo ako ang bumuhay. Alam naman nila, kaya na ako ang ama at tatay nila, bumuhay financially lahat, di ba? So, sinabi ko sa kanila, kayo yung mga lalaki. Wag na wag kayo maging maging responsable kayo. So, yun, nagkaroon naman ng girlfriend. Pagka may girlfriend yung lalaki ko, yun, inaanak ng mami, ganito, ganyan. Bilan mo ako ng ganito, yung kwintas, ibibigay niya doon sa girlfriend niya, bilang ko naman. Siya pa rin naman nagpo-provide. Hindi nga lang siya gumastos. Hindi, nagpabilan dito yung ganyan. So yun. Yung sa mga struggle ko sa mga sa anak mo, ilan sa kanila yung nakamit sa mga tatay nila? O ano ba sila, nagtanong sila sa'yo? Yung na-meet naman ng pangalawa, ang hindi lang talaga yung panganay. Tapos itong yung bunso, na-meet niya, kaya lang di na niya tanda. Kasi maliit pa siya. Hindi niya na rin tinanong ulit. Hindi na siya naghanap afterwards. Hindi na. Inaano naman siya. Yung kapatid niya doon, may Facebook na messenger. May message siya. Ngayon, tatanong niya, Mami, sino ito nag-message? Yan, ganyan. Pinakikilala ko. Pero yung niya, hindi pa rin siya nakakausap. Siguro, nahihiya. Siyempre, sasabihin mo sa akin na hindi katutulad, wala rin. Ayan, mag-moving up na yung anak mo. So yun, meron akong, tapos yung pangalawa naman, kasi sama naman niya, gusto niya kasi binata yun. Lumaki, pero nandito na rin sa akin. Yun, nag-college din siya. Struggle ko naman sa pagka-college niya nun. Tumigil. Ay di yung pala, pag tumigil, pag hindi mo i-dinrap, pag nag-enroll ko, babayaran mo. Ganun pala yan. Oo. Magkano yun?
Mami, gusto ko ulit mag-aral. 13,000, kailangan bayaran mo. Plus pa yung tuition mo uli ng SEM na to. Syuhada ka kako. Sinayang mo, bakit hindi ka kako nag-drop? Di gano. Bayad. Ay, dahil ako nandito, yung ama nun nakiusap. Kinausap yung anak ko kung pwede daw tulungan sa tuition. Sabi ko, lumapit kasama mo dahil sabi niya sa akin, kinukuha kita. Kaya kanyang pag-aralin. Ayun. Eh di ngayon, nung mag-college na, syempre, pag-college, high school, wala namang problema. Pag high school, elementary, mga sustento, baon. Pero pag kolehiyo, ayun, tinulungan ko naman. Nag-ati kami nung una. Eh, masipag uli. Ilang uli. Huminto na naman. Ito, hindi ko alam na huminto. Akala ko nag-drop. Nung huminto, bakit na? Nagtrabaho kasi. Nag-working student? Hindi. Into siya, nagtrabaho lang talaga. Oo, okay. Nagtrabaho lang talaga. Tapos nung magtrabaho at nag-pandemic, nahinto din trabaho. Gusto mag-aral. Sabi ko, pandemic, ganyan. Di nahinto. Ito na, nag-aral na nito lang, latest. 2021, 22. Di mag-i-enroll. Kamukat-mukat mo, kung magkano, babayaran. Nasa kulang-kulang 20. Syuhada ka, babayaran natin yung 20,000 plus. Talaga sinadya. Hindi ulit dinrap. Hindi. Sabi ko, nagtatrial and error. ay lalaking ito kako rin. Sabi ko sa anak ko, yung pangalawa, ito ay sayang isang buwang pinapadala mo. Hindi ulit nagtag 20 plus. Matakin mo yun. Na ito ulit. Ay di wala ka, no choice ka na dahil gusto mag-aral. Ay kaya siya, kasi yung girlfriend niya is, papasalamat naman ako, yung kanyang working student, siya ata ang humikayat na mag-aral. Dahil sa gusto ko, lalaki ka, kailangan mo may oo. Tsaka kaya napilitan ako na pag-aralin at sabi ko yung kuya mo tulungan. Sabi ko ganyan, tulungan siya. At tulungan na ako at kasi talaga naman kako yung tuition na ito napakalaki. Kasi ayun, so far ngayon ay pwede naman daw kada monthly bayaran yun. Kaya mag-enroll. So ngayon mayroon na lang siyang balance atang 14 pa. Pero kasama na kasi yun dahil nag-enroll ulit siya. Adds on yung tuition uli na kung magkanong tuition niya 20, hindi ko alam. So yun. So at ano naman where did you leave your children all throughout your OFW experiences? Sino yung naka-support? Sino yung nung time na nandito naman kayo, kay Ate Bot tsaka kay Ate Jane, di iniwan yung mga anak ninyo, no? Ano naman yung mga experiences niyo that time? Sino yung nakasupport at paano niyo masasabi na andun palagi si God kahit na sa mga anong pinagdaraanan natin o ninyo? Sino ba una? Si Jane. Si Jane muna, pahinga muna ako. Iinom muna ako. Ang haba. Natiyuan ako. Siya muna. Yeah, na-mention ko kanina na si baby na iwan sa kapatid kong babae. So, bali siya talaga yung nakatutok doon. And then, nakaalalay din naman si mama. Kasi nga, nag-retire. So, lahat ng pag-aalaga, paggagabay, sa kanila talaga. And then, pag may mga syempre, before pa ako nagkaroon ng baby, nagsusupport talaga ako sa family. Pero sa guidance naman, kapag may time na ikaw pa rin ang nagsasabi na gusto mo ikaw dapat yung ano. Ako, may mga aspeto siya ng parenting niya na hinahayaan ko siya. May mga aspeto naman na sa akin din niya kinokonsult, tama ba to yung gagawin natin, ganito, ganyan. Pero pagdating sa pagdidisiplina kasi, hinahayaan ko. Kasi, hinahayaan ko siya doon kasi mas kilala niya, alam niya yung ugali. Yan. Pero pag nandun naman ako sa Pilipinas, nagbabakasyon, hinahayaan naman niya kami ng anak ko na mag-spend time, gano'n. Tapos, syempre, gano'n talaga. Alam mo yung minsan na nakakatawa kasi, kapag kaharap niya ako, kaharap niya yung tita ko, dahil pareho niya kaming mahal. Gusto niya maging fair, parang gano'n. Binibiro namin siya minsan. Sino mas love mo, ako or si tita, ganyan. Huwag kang maingay kay tita, mas love kita, ganon. Pag si tita naman nagtatanong, pag si tita naman nagtatanong, sino mas mahal mo, ako or si mama, ganon. Huwag kang maingay kay mama, si tita, ikaw mo mas love kasi may ganon siya. So, nakakatawa naman, natatansya niya. So, paano mo naman nakikita yung pagkilos ng Diyos sa'yo through that? Sa ano naman, talagang, siya, sa school,
talagang nag-excel siya. Yun talaga yung sobrang pag-iis ng Panginoon na masigasig siyang mag-aral and then very competitive and hindi kami nahirapan doon sa ganung aspeto sa kanya. At si Lord yung pag-iingat ng Panginoon sa pamilya, hindi siya nagkakasakit, yung ginaguide talaga siya and then hindi siya yung gaya ng ibang bata na alam mo yung pipilitin mo na mag-aral ka ganyan, hindi siya ganon. Alam niya yung responsibility Nagaguidean mo siya. Yung sa side mo naman, paano ka naging mas malapit sa Diyos sa mga kinaharap mo na yan? Mas pag naging magulang ka kasi lagi nagiging prayerful ka eh. And I agree, I think mag-aagi lahat ng magulang sa akin. Kung yung panalangin natin At saka kasi noon, before, 'di ba, meron ka naman ng pagkakakilanlan kay God. meron na. So nung pandemic nga nakaka-join din siya ng mga Sunday school ng mga bata sa Saturday school pala yon kasi yung online nila. Actually, nami-miss niya, Mama, kailan ba kami ulit magkaka-Zoom? Hindi na, wala nang ganun kasi face-to-face na sila sa Dubai. Yung blessing na ganun na napapalapit ka sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin na hindi na selfish yung prayer mo. Talagang para na sa kanila. Sa pamilya mo, sa anak mo, yung safety nila. So, yun sa tingin ko yung mas nagpalapit sa akin sa Panginoon. Ano ka ba kay God during those time na humingi ka ng tawad, na ganito ganyan, na nawala ako sa'yo? May mga ganong factor ka? Oo, syempre. Kasi discipline yun ng Panginoon eh. Kapag nahihirapan ka sa sitwasyon na naging consequence ng kasalanan ginawa mo, mga wrong decisions mo in the past, kumbaga kailangan mo i-go through yun. Kaya kailangan mong tanggapin yun dahil nga resulta yun ng iyong disobedience sa Panginoon. Si Ate Bot naman, Ano? sa mga naging buhay mo, sa mga experiences mo, di syempre, kinakaya mo mag-isa. Kanina, sabi mo, kinakaya mo mag-isa, ikaw lang. Paano kumilos sa'yo si God sa buhay mo, sa pagpapalaki ng anak mo? Paano mo siya nakikitang kumikilos sa'yo at paano ka naman napalapit sa kanya? Lalo. Dito nag-umpisa yun eh. Diba sabi ko nga, Mababa mababa na Medyo may lang talaga. Explain natin. Kasi, explain natin yan. di ba sabi ko nga, naging doon ako, nung magbalik lang ako dito sa Dubai, uli. Dito lang uli nung mag-start na mag-church, o dito sa DCF uli. Doon na uli. Nung ikaw, nung kabataan mo, kung gaano ka kasigla noon sa paglilingkod, parang nung time na nagsimba na uli ako, nagbalik dito. Sabi ko, Lord, sabi ko, alam ko matagal akong nawala sa paglilingkod sa iyo. So yun, Naging matigas ka during those time. Ever since let's say, nung mga una mo palang naisilang yung panganay mo, hindi ka pa rin lumapit kay God noon? Lang ako, Nag-rely ka sa sarili mo? Oo. Kasi nga nasa Maynila ako, hindi naman ako umuwi eh. Dahil Ako nag-aaral. Dahil kasi diba, sabi mo before, na meron ka ng pagkakalanlan kay God. So after nangyari sa iyo yun, una pa lang, hindi ka pa rin lumapit kay God. Although, hindi yung humingi na Hindi ka nag-rely sa iba, sa iyo lang talaga. Wala akong napapagsabihan o kung anong gagawin. Wala. So you can say yung spiritual life mo, Bumaba hindi mo, kasi. ini-ignore mo siya. Parang, decision ko, yung kung ano yung gusto ko, kung ano yung decision ko, kung anong ito ang gagawin ko, ganyan, trabaho kong ganito. Although nagsisimba ka kahit saan ka pumasok para lang makasimba, masabi nagsimba. Pero parang, kasi gusto pa niya, Ito ngayon naman. So ngayon, nung nandito na sa Dubai, marami ding struggle dito nung magpunta ako dito. Kasi magkakalis na nun yung panganay kong lalaki eh. Nung 2009, 2010. Di ba uso dito yung exit. Ayun yung tipong doon pa ako nakarinig sa gusto niya kasi mag-aral ng college. Nahinto siya nung pagka-graduate niya na high school. Hindi agad siya nakapag-aral. So paano sa'yo kumilos nun si God? So yun, nung time na yun, kailan mo nasabi na talagang ito na. napaluha ka kay God, na di mo kaya na eto na, gamitin niyo ako, sinusuko ko na yung buhay ko sa inyo. Anong yun sa buhay mo? Yun yung time na nahirapan akong manap agad ng work kasi ang gusto ko nga yung kung ano yung sa accountancy, pero sabi ko, Lord, sige, kung ano, kasi kailangan ka ng anak ko na makapag-enroll. Gusto ko na mag-aral. Tapos nung time na yon, nasabi ko na parang bumabalik na ako, Lord,
alam ko ang marami ako nagawang pagkakasala na, na nakakahiya talagang hindi na ako karapat-dapat. Narito ulit ako, pero kayo na po ang bahala kung ano ang plano nyo sa akin. Sabi ko, naghahanap ako ng work, kung anong plano nyo, ibigay mo po sa akin. Kasi nahirapan din ako mag-struggle kasi mahirap pala yung accountancy, yung akin, although graduate ka, kapag ka... Inaasahan mo na gano'n rin ang maging Oo, career mo. hindi. Tsaka kasi, ano na ngayon computer, di ba? Page 3. Ako yung hands-on lang noon, bookkeeping, mga ledger lang. So, nahirapan ako dito. Kaya napunta ako nung July 2010, doon lang ako nagka-visa. Marami rin Then you struggle. cry out to God. Oo, doon na. And then, masaya na. Sabi ko, thank you Lord. Nakapag-regular na ako, nakapag-enroll na ang anak ko rin noon. Kasi hindi siya, October siya nag-start mag-aral. Kasi, di ba, sa ating June, wala pa ako noon, July pa lang ako. Yun yung unang trabaho ko dito, doon kay, sa nani na din. Kasi tinanggap ko. Marami man akong na-interview, pero walang ang Friday off. Hindi siya Friday off, yung ibinibigay. Ako ayoko, kasi pag, hindi na uli ako makasimba, di ba? So yun, inano ko doon 1 year. After noon, naglipat ako sa ibang employer, pero nakakahanap din naman agad ako. So, yun. Tapos noon pa. Nung time na sumuko ka ba kay, yung nagpa-thank you agad, nagtinuloy-tuloy mo na yun, o bumalik ka pa sa dati? Hindi na. Hindi na. Wala na! Ikaw na pa. Andito na ka, sabi ko. Hindi na. Sabi ko, ikaw Hindi na. Hindi na. Nung dito na, may mga, although may mga yung sa oso kasi pero hindi ko na siya pinapansin kasi nga nung 30 ako, sabi ko kay Lord, pero nung bago pa, Lord, kung bibigyan mo ako ng partner sa buhay, ibigay mo, hindi na ako maghanap. Kaya lang tumuntong na ako ng 40. Kasi 38 ako na dito, 39. Ng 40. Lord, kung hindi mo talaga ibibigay na, okay lang, hindi ako maghahanap. Hindi ko nakakailanganin dahil kaya ko naman na. So, anong naging covenant mo kay God na bago nun, that time? Hindi na po ako, Hindi, sabi ko, gamitin mo na ako kasi may mga anak na ako eh. Yun lang talaga yung turning point mo na talaga nagpagamit ka kay God. Na nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon naman eh. Yun, although, syempre, may mga struggle pa rin ipaparana sa Panginoon. Noong time na yun, diba, 2017, nawala ako from 2019, 2 years akong walang work. Doon pa rin. So, hindi pa rin ako kasi nagtuloy-tuloy pa rin ako, di ba nga, yung anak ko nakagraduate na ng pero kahit sabi nanay ko, malalaki na daw yung mga anak ko, bakit? Padala pa akong padala, ako'y tumatanda na, ganyan. Ay ngayon, paano mo naman i-describe, kahit in 3 words lang, ang parenting? 3 words. Mahirap. Bilangin mo yun, ha? Mahirap. Masaya. Ano ba yung mahirap, masaya, tsaka yung ano nga ba ito? Yung parang grateful ka. Kasi may God ka na. Oo, grateful ka. Yung parang, una syempre. Mahirap, masaya, grateful. Yung pinakang Tatlo lang, di ba? Sabi tatlo lang eh. Ba't nag-antay ka pa ng Kasi, dapat? Yung ibig sabihin yun nga, yung word na mas pa dun sa isang word kasi gusto mo tatlong word. Siyempre, si Ate Jane naman, in 3 words. Pwede English? Ay, siyempre. Huwag ang Spanish. Maintindihan lang natin. Fulfilling yung fulfilling. And then, pangalawa, challenging. Tama ba yung word? What do you describe? Challenging. Challenging, fulfilling, and meaningful, syempre. Masasabi niyo ba yan before, kung sakali na wala pa sa inyo si God, or same thing kaya yan, or since meron ng Panginoon sa inyo, ngayon nyo na-experience yung ganyan sa puso ninyo? Nung nasa akin ng Panginoon, hindi na ako, di ba dati nung una, bago pa yan, yun ang una mong ma-experience, ngayon wala na. Parang, wala lang. Masaya na ako kasi kung ano kalooban ng Panginoon, lagi kong sasabihin, kung ano kalooban ng Panginoon. Ikaw po ang mag-hari, Lord. Kung anong gusto mo, anong balak mo, ano man ang ugali ng mga anak ko, ano man ang kanila, give me wisdom kung paano lahat. Pero sa iyo po, nakataas lahat. Are you still looking for a partner? Ate Jane muna, si Ate Jane muna. Still praying for a partner? They are looking for me. Ayun. Hindi, kung may lagi ko namang sinasabi na kung maghahanap ka rin lang ng partner, syempre, dun, yung... Na iba yung standard?
galing na kay Lord kasi mahirap yung magkakamali ka naman, parang nasa ano ka na nasa takip-silim ka na ng buhay mo tapos mapapasaway ka pa, di ba? Parang di na bagay, girl. Di na siya, girl. So, ayaw mo na mag-trial. trial and errors. Hindi, wala na. Basta nag-aantay lang. Si Ate Bot, O, di ba sabi ko naman sa iyo? pinagpipray mo kung Di ba ibibigay. Letter G Di ba ba yung... di ba sinabi ko na nga sa iyo nung 40 tumigil na ako maghanap. Eh ngayon may biglang lumapit. Eh ngayon nasabi ko nung ay alam niyo yun. Alam namin yan. Simula sa letter. Oo. Ay sabi ko para matapos kasi ayoko nang nakakapagod mag message, 'di ba? O di ito. Tama na lang. Kung anong gusto mo, seryoso ka ganyan. Kung hindi, tigil natin to. Hindi tumigil. Hindi ibig sabihin. Sige. Ay, kasi ayoko na kung anong kalooban ni Lord kung may darating. Pero kung hindi, masaya pa rin ako. Yun, fulfilled ka na. Yeah. Masaya ako. Sige. Bago tayo dumako sa ating mga final na ano, baka meron tayong mga ano dyan, shoutouts or question. Sino ba yung mga naka-online? Ayun Shout out. Ayun. Shout out. Maraming pong salamat. Shout out po kay Pastora Vanji. Ayun, siyempre. Si Sis Rachel Castro. Bagong Brother Carl and Sis Nazca. Kay Sister Ann Trinidad. Yun. Kay Mami Divina Ortega. Ay, mami. Kay Jeanette Mercado. Kay Sis Lara, siyempre. Kay Sis Noemi de Sacola. Ay, sino yan? Magandang babae. Sino yan? Sino yan? Kay Sis Luisa Banayat. At syempre kay Sister Ange. Ayun, maraming pong salamat sa inyong panunood. At message. Una muna sa mga anak. Message ko sa mga anak. Message or advice. Sabi ko nga sa pangalawa kong anak na laging tumitigil na siguraduhin mo magtapos ka na ha. Hindi, in general. Sa In mga general, anak, sabi oo. ko sa kanila, ang lagi ko lang pinagpe-pray, yung magkaroon sila din ng pagkakilala sa Panginoon Diyos. Hindi nawawala. Kasi syempre, gusto kong makilala nila para Through experience. alam nila. So, lahat sila. Yun ang panalangin ko. At nawa nga ay yung Gusto mo silang hi, hello panawagan. sa aking mga anak. Lalo kay RR na naandito. Shout out, Renny Ross na naandito. So, pagkakalangan Si kay Ira. God, tapos? Oo. At, hindi ko naman maano yung pagmamahalan nila eh. Nandun sila kahit sabihin mong Para iba sa ang isa't ano. Mahal nila isa't isa. Kahit pa sila, syempre, nagkaka-anuan, tampuan. Pero mahal nilang isa't isa. Iba man ang Malaking kanilang bagay, ano. Oo. Tapos, magmahalan sila. Love na love kayo ni Mami. Yeah, love na love ko kayo. Kung anong kailangan nyo, lagi lang, mami. Kahit inaaway nyo ako, next Ayan. nyo. Lagi hindi. Ang lagi nga sinasabi din kung paano sabihin ng mga aking anak, paborito nyo yan. Paborito ko daw yun. Tapos yung isa paborito. Kayo kako sinasabi nyo pareho. Ay di paborito. Ay paborito. Pag ikaw paborito. Ay di ba? Hindi nawawala yun. Pero wala akong paborito sa kanila. Kundi mahal ko kayo. Yun. Mahal ko kayong lahat. Sana mahalin nyo rin ako. Next! Nawa. Naway April makakilala kayo sa ating Sana. Panginoong Diyos na at isipin nyo, tumatanda na ang inyong nanay, sabi nga lagi ng lola nila, lagi sa GC, matanda na ang nanay nyo, kayo, ayan. Pero nandito pa rin ako, alam nyo yan, Nakaalala. alam nila, oo. Ang nanay naman forever na yan. Oo. Na kapag habang buhay, nanay at nanay. Gagampanan Basta yung pagiging naandito nanay. ako, anong kailangan nyo, hanggat kaya ko, ibibigay ko, Magpakailan mo. oo. Hanggat, ano ko lang gusto ko makakilala sila sa Panginoong Diyos. Yun, salamat Yun ang po. pinakamaganda sa lahat. Yun. Kung Praise hindi, God. pag alam naman nila sila nakakilala, walang imposible. Praise God. Walang imposible. Si Ate Jay naman, message for your unika iha. Ayan. Saan po yung camera direct? Ayan, kung nanonood po ang aking unika iha, pero syempre gabi na dun. Ang ma-advise ko lang sa kanya is, kung meron siyang mga bagay na hindi siya sure sa life niya, nandito kami palagi para mag-advise sa kanya. And alam ko na, kiniklaim ko na kay God lagi na malayo ang mararating niya. And kung dati ang iyong pangarap ay maging doktor lang ng hayop, ngayon magiging PMA year na naman daw. So titingnan natin Bye-bye kung saan ka. talaga yung
O sa iba-iba. At syempre, tayo, all out support tayo sa mga, no pressure talaga sa akin. Ako, cool naman akong magulang eh. And yun lagi ko sinasabi sa kanya. No pressure. And then, wag mo ding i-pressure ang sarili mo. Love na love kita. Mahal na mahal ka namin. And stay strong. Ayan. Alam ko na you are a smart and mature na bata. At yun, ang wisdom ng Panginoon ay nakikita naman namin sa Kanya talaga. Yun, ang lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Love you. Yun, maraming salamat. Ngayon, ito naman. Advice naman para sa mga single mom o o yung mga nandun pa lang. Bago Na walang planong Walang planong mag-asawa. Ay, advice. Una sa lahat, sa mga single mom dyan. Baka kagaya ko. Hindi tayo nag-inspire para maging single mom sila. Hindi nga. Nagbibigay Hindi. Yung kagaya ko na huwag kayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Kung nangyari sa inyo, yung nangyari sa buhay ko, kagaya na nangyari sa buhay ko, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong mawawala ng pananampalataya. Kung kayo'y nawala, magbalik kayo sa Kanya. Dahil nandun yung mararamdaman ang kapayapaan na inyong hinahanap. Na hindi kayo matatakot na harapin anuman ang pagsubok dumating sa inyong buhay. Na kaya nyo siya, kakayanin nyo siya. So, advice ko sa inyo, huwag kayong mawawala. Kahit anuman problema dumating sa inyo, financial man yan, huwag na huwag kayong bibitaw, huwag kayong susuko, at huwag kayong panghinaan ng loob. Wala kayong makausap, ang Panginoong Diyos ay naandyan. Ayan. Yan. Pang-radyo na no? Pang-radyo yung boses nito eh. Siya lang ang inyong kausapin. Kausapin niyo siya at ibibigay naman niya sa inyo ang ang mga tao na tutulong sa inyo. Siya lang ang inyong kakausapin. Huwag kayong magdesisyon ng sa inyong yung sariling yung kagustuhan, kundi lumapit kayo sa Panginoong Diyos. Siya ay tutugon sa inyong mga panalangin. Salamat po ate. Si naman? Ang mabibigay kong advice, talaga yung kailangan mo magkaroon ng support group talaga. Mga ladies na, yung core Yung group mo same talaga. Kasi, hindi naman not necessarily same experience, pero yung sa church talaga na core group na talagang support mo. Kasi hindi naman lahat sa church na pagsasabihan mo, nag-guide sa'yo ng, alam mo yun, ng maayos, na dun sa tama. Kasi syempre, dapat may pinagkakatiwalaan ka talagang certain group of women na magsusupport sa'yo morally, spiritually, ganon. And napakalaking bagay yun. Pangalawa, syempre, kapag single mom ka, iniisip lagi hindi naman lagi in general, naiisip na malungkot to, kailangan to ng partner. So, syempre, filter din sa mga, sa mga circle of friends. Oo, sa mga opposite sex na nagpaparamdam, be sensitive enough na to say no, to decline, lalo na pag alam mo na wala talagang patutunguhan ko at hindi naman kalooban ng Diyos yung mga pinanggagawa mo sa buhay, kaya umalis ka sa buhay mo. So yun po, yung I think matuto sa pagkakamali talaga. Yun. At sikapin sa biyaya ng Panginoon na huwag maulit yung nangyari, ganyan. At syempre, surround yourself with godly people. Kasi yun talaga yung sisita sa'yo mali yung ginagawa mo, tigil mo na yan. Ganon. So may mga honest enough na tao na magsasabi sa'yo. Yan. Na ganon. So yun. So, napapasalamat ako na naging part din ako ng Dubai Christian Family kasi it's been like 2013. 11 years. Mag-11 years na this coming June. Yun po, UCF. So yun po, napapasalamat sa Panginoon. And yun yung advice na mabibigay ko sa kanila. So yun po, maraming salamat po sa ating syempre mga guests. Siguro, napakinggan na naman natin, di ba, yung mga struggles, yung mga pinagdaanan na, dugtungan ko na lang. Sabi nga sa topic natin, single mom, solo flight, di ba? Pero kapag ginawa nating pilot si God, hindi tayo magsosolo diyan. Siyempre, kahit meron tayong mga bitbitin o tinatawag natin siyempre mga saplingan natin. Asahan natin kapag si God ang pilot ng buhay natin, yung journey natin magiging smooth, magiging komportable tayo, magiging peaceful,
na kahit na sumuong man tayo sa mga turbulent wind, Hindi tayo Naks. iwan sa ere. Yeah, hindi kayo- Hindi tayo- walang mga iwan sa ere. At makakaasa tayo na makakarating tayo sa ating destination ng may kaayusan at may kapanatagan ng loob. Okay po. So maraming salamat po ulit. Thank you so much. Predicadora Jane, Predicadora Rhea. Thank you. Ayun. At syempre, bago tayo talagang tuluyang magbukas, may papagawa ko sa atin. Eto. Sasabihin Ano ba natin yan? ito, ha? Yeah. Sige. Ito muna to, te. Ito sa ito. So, yan yung ating bilang paalala Okay. sa ating mga manonood. Hindi ko pa ata mabasa ito. Ano to? Sa all na yan, Ah, kasama na tayo ah, dyan. kasama. Lakas ng salamin eh. Hindi kasi yung Next, sulat. ikaw muna, Ate Bot. Sunod ako Okay, sa'yo. Oh, ako ikaw muna. muna, Ako oh. muna. Ito nga, kagaya ng sabi ko, Ah. never give up, never lose hope. Ayan. Have faith in the Lord. Always remember, tayong lahat, your hardest challenge now could be your next breakthrough. Ayun, magandang gabi po sa lahat and see you in the Wala next. nang kasabay.